Magandang umaga mga mag-aaral. Ako si Binibining Sophia Espiritu, ngunit maaari niyo ako tawaging Ma'am Pia. Ngayon ay nasa bago na tayong aralin, Module 5 ng Pilipino 10 na may pamagat na Maikling Kwento sa East Africa. Bago tayo dumako sa ating aralin ay iyuko muna natin ang ating mga ulo at pakinggan natin ang isang awitin bilang ating panalangin. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sanigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Talakayin muna natin ang mga layunin ng ating aralin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipamalas ng mga mag-aaral ang sumusunod. Una, nasusuri ng pasulat ang damdaming nakapaloob sa akdang binasa at ng alinmang social media. Pangalawa, nabibigyang puna ang napanood na teaser o trailer ng pelikula na may paksang katulad ng binasang akda. At pangatlo, nabibigyang kahulugan ang damdaming nangibabaw sa akda. Muli ay magandang umaga. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mahusay at kompleto ang lahat ngayong araw. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magkakaroon muna tayo ng maiksing gawain. Narito ang link upang inyong sagutan ang ilang mga katanungan o ilang mga gawain inihanda para sa inyo. Ngayong tapos na tayo sa ating maiksing gawain ay dumako na tayo sa ating aralin at tignan natin kung ano ang koneksyon ng inyong naging gawain kanina sa magiging aralin natin ngayong araw. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa maikling kwentong Ang Alaga na isinulat ni Barbara Kemenye, isinalin sa Filipino ni Prof. Magdalena O. Hoxon. Sa akdang ito ay mababasa natin ang usaping pagmamahal ng isang tao sa kanyang alaga. Bago naman tayo dumako sa ating akda ay ano ba muna ang maikling kwento o tinatawag ding maikling katha? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyong pampanitikan. Ito ay isang maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Ito ay kinapupulutan ng magandang aral at nag-iiwan ng kakintalan sa isip ng mambabasa. Mayroong 9 na uri ang maikling kwento. Una ay kwento ng tauhan. Pangalawa ay kwento ng katutubong kulay, kwento ng kababalaghan, kwentong bayan,
kwento ng katatakutan, kwento ng madulang pangyayari, kwentong psikolohiko, kwento ng pakikipagsapalaran at kwento ng katatawahan. Ngunit ang tatalakayin lang muna natin ngayong araw ay ang kwento ng tauhan. Ang maikling kwento na tungkol sa buhay ng isang tauhan o lugar na pinangyarihan ay kailangang nagtataglay ng: una, may isang pangunahing tauhang may mahalagang suliranin na kailangang bigyang solusyon. Pangalawa naman ay tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Pangatlo ay may mahalagang tagpuan. Pang-apat, may kawilihan hanggang sa kasukdulan na agad susundan ng wakas. At ang panghuli ay ang pagkakaroon ng iisang kakintalan o aral na maiiwan sa isip ng bawat manonood o babasa nito. Ngayong alam na natin kung ano ang maikling kwento, ang mga uri nito, at kung ano ang dapat na tinataglay ng maikling kwento ng tauhan, ngayon naman ay panoorin natin ang isang halimbawa ng maikling kwento mula sa East Africa. Halina't manood at matuto sa maikling kwentong ito. Ang Alaga ni Barbara Quimenye, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hodgson. Ako, si Kibuka, isang mapagkakatiwalaang kawani sa Gugumbola Headquarters. Kahit ako'y matanda na, naniniwala ako na hindi para sa akin ang pagre-retiro. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ngunit, ang sumunod na pangyayari sa likod ng maitim na kulay ng kanyang buhok, may pensyon na siya, may sertipikong serbisyo at wala ng trabaho. Lubhang nalungkot si Kibuka sa nangyari. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina upang tingnan kung kailangan ng kanyang kapalit ang kanyang tulong at payo. Subalit, uy, alam mo ba yung nangyari kahapon? Ha? Anong nangyari kahapon? Si ano? Hindi mo pala alam? Hay naku! Nakita niyang walang pakialam ang kanyang kapalit sa trabaho. Ang mga mahalagang papeles ay nagkalat lamang sa sahig at babae lamang ang inaatupag nito. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni Kibuka. Nakakaawa naman ako. Mabuti pa, namamatay na lang. Nalulungkot na umuwi si Kibuka. Ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa Kalansanda. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang. Paulit-ulit niya itong naiisip habang nagiinit ng tubig para sa iinuming tsaa. Hanggang sa may narinig siyang tunog na paparating at sabay na tumungo siya sa pinto. Lolo! Lolo! Apo ko! Mabuti at nakapasyal ka. Masayang-masaya si Kibuka at nanginginig na niyakap ang apo. Napakagandang sorpresa. Tuloy ka, mahal kong apo. Tamang-tama. Naghanda ako ng maiinom na tsaa. Lolo, sandali lamang po ako. Hindi po ako magtatagal. Tiningnan ko lamang po ang katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng pasalubong. Napakabuti mo, aking apo. Ang biglang pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong ikinatuwa. Isang
biik po ang pasalubong ko po sa inyo mula sa farm school. Hindi na siya mapakain doon at naisip ko na baka gusto niyong mag-alaga dito. Kinuha ng apo ni Kibuka ang biik. Pagkatapos ng ilang minuto ay agad na umalis na ang apo ni Kibuka. Tuwang-tuwa naman ito dahil sa wakas ay may makakasama na siya sa buhay. Dahil dito, nalimutan niya ang mga masasamang nangyari. Kahit saan magpunta si Kibuka ay sinusundan ito ng kanyang alagang biik. Kada araw na dumaan ay palaki ng palaki ang alagang baboy ni Kibuka. Nahihirapan na rin siyang magpakain at mag-alaga dito. Mabuti na lamang at naging katuwang niya ang kanyang mga kapitbahay sa pag-aalaga dito. Tunay na napalapit ang loob ni Kibuka sa kanyang alaga. Isang araw, habang naglalakad ang mag-amo papuntang punong sagradong lagi nilang pinapasyalan, tumilapon ang mag-amo sa magkabilang direksyon. Palandali ang nawalan ng malay si Kibuka at sa paggising nito, nilapitan niya ang alaga na umiiyak dahil sa pagkakaipit ng leeg nito hanggang sa mamatay. Dumating si Musisi, ang hepe ng gugumbola, at tinulungan si Kibuka sa pagsasaayos ng kanyang alaga. Mas mapapadali tayo na iuwi ang iyong biik kung ito'y ipapakatay na. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Kibuka na kainin ang kanyang alagang baboy, kung kaya't hinayaan niya na lamang itong paghati-hatian ng kanyang mga kapitbahay. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Musisi at sabay na nagtungo kanila Yosifu upang ibigay ang pata ng baboy. Inilahad niya ang lahat ng nangyari at niyaya na rin siya na doon mananghalian. Nalungkot siya dahil alam niyang ang alaga niyang baboy ang inihandang pananghalian. Ngunit natawa na lang din siya dahil sa wakas ay makakatulog na rin siya ng maayos. Ngayong tapos na natin itong panoorin, ay tignan naman natin kung inyo ba itong naunawaan. Unawain at sagutin ang mga katanungan na lalabas sa inyong screen. Sa iyong palagay, ano ang damdamin na nangibabaw sa maikling kwentong Ang Alaga? At upang mas maiugnay natin ito sa realidad at mas makarelate ang lahat sa usaping pagmamahal at pag-aalaga sa isang hayop, ay panoorin natin ang isang trailer ng pelikulang Unforgettable na pinagbidahan ni Sarah Geronimo. Atin itong panoorin. Doggy, lalapit ako. Huwag mo akong kakagatin, ha? Ay, Doggy, hindi mo to yan! Ayun yung bola ko. Good dog ka naman pala. Today is a new day. Lola! Breakfast is ready! Jasmine, doon ka muna sa atin mo. Sa'yo muna ito habang magkahiwalay tayo. Para sa'yo to. Kanino aso yan? May para siyang si Happy. May nangyari kay Lola? Ate, Dito ka sa Manila habang nagpapagaling siya. Sama ako! Kailangang madala ko si Happy kay Lola. Dati nung nagkasakit si Lola, bigla siyang gumaling dahil sa dog. Ibigay ko ang lahat sa'yo. Saan bang
pupunta nyo? Hindi pa kayo kumakain? Hindi, gagawa natin nga ng paraan. Hold the picnic! Dalaga ako pa rin! Kaya ikaw, Apo, maging mabait ka lagi sa tao, sa hayop. Bumabalik 1 million times ang kabutihan. Kaya ko to, Lola. Kaya ko to, Lola. Trailer pa nga lang ay napakaganda na. Nakarelate ba ang lahat? Kung nakarelate at napanood ng lahat, ay sagutin ninyo ang ilang katanungan ko. Una ay, ano ang naramdaman ninyo habang pinapanood ang trailer ng Unforgettable? Pangalawa naman ay, kung kayo ay may alagang hayop, paano ninyo inaalagaan at minamahal ang mga ito? Ngayon ay tapos na tayo sa ating talakayan at aralin. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang ating klase sapagkat ngayon ay subukin naman natin kung tunay na nakinig at naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Mahusay at mukhang nakinig at natuto ang lahat ngayong araw. Ito lamang ang talakayan natin ngayong araw. Salamat sa inyong pakikinig, mga mag-aaral. Hanggang sa ating muling talakayan.